Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at yung lahat yung natunan para sa daily devotion na pinamagatang ano ang tatlong uri ng Kristiyano. So yung concept natin yan is asceticism. Asceticism. Yung scripture natin yan is 1 John chapter 2 verse 15 to 16 na sinasabi, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Tagalog, huwag din iibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat na nasa sanlibutan, ang pagganasa na naman, ang pagganasa ng mga mata at ang pagmamalaki sa buhay, na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. So yung turuan natin yan is number 1. Separatisis, meaning being separated from the world. So dito sinasabi na ang pananaw na ito ay naniniwala na ang mga Kristiyano ay dapat ihiwalay ang kanilang sarili mula sa mga kasalanan at mga gawain sa mundong ito. Sinasabi nila ang pagiging malayo sa mga makamundong bagay ay magpapanatili sa kabanalan ng isa't isa. So separatisis, being separated from the world. Next, pacifist, being apathetic to the world. Meaning to say, ang pananaw na ito ay nagpapakita ng kawalang malasakit o hindi pag-aalaga sa mga nangyayari dito sa mundo. Mawalang pakialam. Hindi nila tinatangkilik yung mga isyong panlipunan o hindi nagkasagawa ng anumang hakbang upang magdala ng pagbabago sa mundo. So, pacifist, being apathetic to the world. And lastly, transformationalist, being world changers. So yung pananaw na ito'y paniniwala na ang mga Kristiyano ay tinawag upang baguhin ang mundo sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng ebanghelyo at pagpapakita ng mga prinsipyo ng ating Panginoon Diyos sa bawat aspeto ng buhay. Hindi nila tinatangkilik yung kasalanan, kundi ginagamit ang kanilang impluwensya upang magsagawa ng pagbabago sa komunidad o lipunan. No? So transformationalist, being world changers. So bilang application po is number 1, do not love the world. Sinasabi dito na huwag magpahalaga o maging alipin ng mga bagay ng mundong ito, like mga material na bagay, kasikatan, mga kasiyahan na hindi naman ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Hindi ito nangaluhugan na iwasan yung mundo, kundi ang hindi ibigay ang iyong puso at pagnanasa sa mga mundong bagay. No? So, do not love the world. Next, pursue personal transformation. Meaning to say, dapat magsikap ang isang Kristiyano na magbago at magpatuloy sa personal na pag-unlad na ayon sa mga aral at utos ng Panginoon Diyos. Kasama dito yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagpapatawad, at syempre pagpapakita ng kabutihan at kabanalan. Araw-araw na buhay. So, pursue personal transformation. And lastly is engage the world with the gospel. So, meaning to say, yung pagiging aktibo sa pagpapahayag ng ebanghelyo at pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos dito sa mundo, hindi lang ito tungkol sa pag-iwas o personal na pagbabago, kundi ang pagiging instrumento ng Diyos upang baguhin ang mundo sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mensahe ng kaligtasan. So, engage the world with the gospel. So, ayun namin ang natutunan sa daily devotion. Namin matutunan kayo, may share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig. God bless po sa ating lahat.